Samantala, there's ang inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang kontratistang sina Pacifico Curly Discaya II at Cesar Rowena Osara Discaya kasama mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ay inilagay na sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Ayon kay Remulla, ang desisyon ay base sa pagsusuri ng kanilang mga testimonya at mga dokumento na nagpapatunay ng kanilang pagkakaroon ng magandang intensyon upang magsabi ng buong katotohanan. Bagamat ang mga opisyal na ito, o ang mga ito ay nasa ilalim ng WPP, hindi pa sila opisyal na mga state witness at patuloy pa ang pag-evaluate ng kanilang testimonya. Ayon sa DOJ, layunin nilang makuha ang buong katotohanan at magamit upang magpatuloy ang kaso laban sa mga totoong sangkot, Attorney Sal. So, nasa Witness Protection Program pero hindi pa sila state witness gaya ng paliwanag ng Justice Secretary. But do you think, Attorney Sal, pwede nang, for you, Attorney Sal, based dun sa mga naunang pahayagan nila, Attorney Sal, would you like to consider, Attorney Sal, na ito mga pangalan na ito na humarap sa Kamara at sa Senado ay gawing state witness, Attorney Sal, dito sa maanumalyang flood control projects, Attorney Sal? Itong si Boying isa pa ito isa pa ito. Kung anong inilalagay na requirement, hindi naman nawala sa batas. Aha. Nawala naman sa batas. Pwede naman, alam mo, ba't din yung intervene yan? Diretsuin mo lang. Bakit ba ayaw mo? Kasama ka ba? Sino ba gusto mong pagtakpan? Kasi pag binigyan mo ng protection yung mga tao yan, lalakas ang loob niya kung anong mga binulgar niya, dadagdagan niya pa. Dahil nga napatakot kayo, humingi ng Witness Protection Program. Pagkatapos sabihin, soli mo muna. Darating tayo dyan sa pagsoli kasi kasama yan Pag yan na ilagay na sa Witness Protection Program at nakita na sa paglilitis, kasama mo yan Kasama yan sa didisyonan ng hukuman ng pagbabalik ng mga nakaw na yaman.